Hi everyone! Welcome to our vlog. This is me, Rika and Regine. At yun na nga, tinawag kami ng ate ko kasi nga kami daw magsusundo sa pamangkin ko. At maglilinis daw siya. At nakita nyo, nag-aayos na nga pala kami dyan ni Shane. Nagsukulay na siya, tapos ako, sinibihan niya ako na kuhain ko daw muna yung pants kasi nga bawal magsundo dun sa school na nakamaikling short. Di ko alam sa'yo, Shane, kung nagsusukulay ka ba o nagpapakit. At yun na nga, inayos na ni Shane yung damit niya. Tapos, sukulay ulit siya. Hanggang sukulay lang siya ng sukulay. Hanggang matapos ng video na to. Alam ko na to. Joke lang, seryoso lang talaga to. Kaya na nga, inipit na ni Shane yung buhok niya. Tapos maya-maya, mawawala na siya. Tapos ayun, boom, pakita, dala na yung pabango ko. Pinaligo niya pa nga yung pabango ko. At ang kagandahan nga dito kasi, kung saan niya kinuha, doon niya din ibabalik. Tapos ayun na, boom, andito na ako, dala ko na yung pants na pinakuha sa akin ni Shane. Pinapili ko pa nga pala siya dyan kung anong kulay ang gusto niyang suotin. Ang sabi niya ay color red. So wala akong choices kung hindi pink yung akin. At yun na nga, susuotin na namin ni Shane yung pants namin. Diyan na nga din namin pala, sinuot yung pants. Tatago pa ba kami? Nakita niyo na? Hoy, walang ganon, mga ate ko. At yun na nga, inayos na namin yung mga suot namin. Tapos kukuhain ko ng rin pala dyan yung suklay. Kasi nagsusuklay na ako. Sa sobrang haba pa naman ng buhok ko, mahihirapan ka talaga dyan. Ano ba naman kasi nga, bakit hindi mo ko pinapayagan magpaikli ng buhok? Mauuna pa atang umikli ang buhay ko kaysa sa manifest kong magpaikli ng buhok. Payagan mo na kasi ako, ma. Huy, nagmakaawa. Diyan na nga, nag-tiktok na kami. Hindi mo talaga may iwasan sa akin na kapag ako ang tumawa, tsak, may kasamang hampas. Makikita nyo nga dyan na nahihirapan na talaga ako sa buhok ko. Tapos nagmamadali pa yung ate ko kasi anong oras na daw, baka daw labasan na sila ba. Kaya nga nagmamadali na akong sumuklay dyan. Kasi nagagalit na yung ate ko at anong oras na daw, baka labasan na sila taba. Kaya wala akong choices kundi itali na yung buhok ko kahit hindi pa nga ako tapos magsuklay. Palagi akong walang choices. Kaya ano pa bang gagawin ko kundi magbilis-bilis na lang at sumunod kay ate. At boom, sa bilis ng transition namin. Ayan na nga, bababa na nga pala kami dyan ni Shane. Ako na yung naunang kasi siya yung magbibideo sa akin. Tapos may lalaki pa nga pala dyan na nag-ML. At sa mga hindi nga po pala nakakaalam dyan, sa 4th floor nga pala po yung bahay namin. Ayun na nga, hindi ka nga po pala mahihirapan bumaba dyan kasi ginagawa ko talagang laro yung hagdan. Hinintay ko talaga dyan si Shane kasi napakabagal yung lumakad. Kaya ayun, pinagalan ko na lang din. Dyan mo talaga malalaman na kahit sobrang bagal mong mag-reply, hihintayin pa rin kita. Charot! Sinama pa naman yung kalandian dito sa pagbibideo. Joke lang. At syempre makikita nyo nga na palabas na kami dyan. At yan na nga ako naiiyak kasi maraming tao talaga sa labas. Sabi ko kay Shane, huwag na muna mag-video pero ayun, tinutulak niya talaga ako. Wala na naman akong choices, kundi ka pala yung mukha ko. Naglalakad-lakad na nga pala kami dyan at makikita nyo talaga sa akin na nahihiya na ako. Kaya sinabi ko kay Shane kung dadaan kami sa kabilaw dito. Syempre doon kami sa walang tao. Ang dami talagang nakatingin dyan, nahihiya na talaga ako. Sabi ko kay Shane, palit na kami. Tapos sabi niya, maya-maya na lang daw pag andun na sa may harap ng gate. Sabi ko naman, okay, medyo nawala-wala na nga dyan yung hiya ko, kaya ayun, nag-posing-posing pa ako dyan. Nagpalit na nga pala kami dyan ni Shane kasi sabi ko sa kanya, sumama siya sa video, hindi yung puro ako na lang. Ang dami nga parang sinasabi sa akin dyan ni Shane na kung kailan daw siya magkakajowa. At sabi ko nga dyan kay Shane, hintayin niya na lang si Roderick. Sinagot ba naman ako ni Shane na wag na lang daw siya magjowa kung si Roderick lang din. At yun na nga makikita niyo si tatay na nakangiti at tuwang-tuwa nga siya sa amin. Paano ba naman sa mumukha namin to, nagbibideo pa kami. Hoy, di ganun. May mga lalaki nga pala kaming nakasalubong tapos ayun, napatingin si Shane. Basta pogi talaga Shane, ikaw na. Dinala pa talaga dito sa Manila ang pagtitirador ng mga pogi. Grabe ka na Shane. At sinabi nga ni Shane sa akin dyan na magpalit na daw kami at malapit na kami. Sabi ko naman maya-maya dun sa dulo mag-model-model muna siya. At yun nga mga sinurin si Shane, ginawa niya talaga. At wala na nga siya ibang bukang bibig kung di magpalitan na daw kami at malapit na daw. Nahihiya na siguro kasi malapit na nga kami. Kaya ayun, boosh, nagpalitan na kami. At syempre, dahil magaling ako sa ganda-gandahan, ako na ang nagpa-video. Sinabihan nga pala kami dyan ni Manong na kung sasakay daw kami. Ang sabi ko ay hindi po kasi nga po magsusundulong kami ng estudyante. At ayun, dali-dali na nga po pala akong naglakad at nandito na nga po pala kami sa may school. At syempre, dahil magaling ako sa siksikan, nakipagsiksikan talaga ako sa kanila. Sa mga hindi nga po pala nakakaalam, bawal po ditong lumabas sa mga estudyante nang walang sundo. Kaya araw-araw po talaga kami nagsusundo kay Taba at bawal nga po yun kasi delikado po kasi dito. Lalo na po sa panahon ngayon, ang dami nating nababalitaan na ang daming nawawalang mga bata. Kaya yun, tinignan ko na si Taba kung nasaan tapos hindi ko nga po pala siya dyan nakita. Kaya sabi ko kay Shane, magtanong na lang kami sa gwardiya kung naglabasan na ba yung mga grade 2. At dali-dali nga po pala kaming pumunta dyan sa gwardiya para magtanong. Pagkalapit-lapit ko nga po pala ay nagtanong agad ako dyan kung saan ang room ng grade 2. Sabi niya nga po pala sa akin, doon daw sa dulo sa may 2nd floor. Nag-thank you na nga po pala ako dyan sa gwardiya tapos nagdire-diretso na ako para hanapin ang room ni Taba. Habang naglalakad ako, nakita ko kaagad yung court. Sabi ko, din na lang kami dumaan ni Shane para mas maganda. Sabi nga sa akin dyan ni Shane ay go lang kasi nagbibideo lang naman siya. O di ba makikita nyo ang ganda? Nag-dribble-dribble nga lang ako dyan kahit walang bola. Kasi alam ko namang binubola mo lang ako. Hoy, di ganun! Balik tayo sa pagbibideo. Dire-diretso na nga po pala ako dyan, sabay pose. Sinasabihan na nga pala ako dyan ni Shane, ang bilis-bilis ko na daw lumakad. Sabi ko sa kanya, bilisan niya na rin para makita na namin si Taba. At sa mga makikita nyo nga, lahat ng bata dito ay sinusundo ng mga magulang. O diba, nakakamiss? Ganyan din ako nung bata ako. Dati ako yung sinusundo ni mama. Ngayon ako na yung sumusundo sa pamangkin ko. At yun na nga, habang naglalakad ako, maya-maya nakita ko na agad si Taba.
Sino ba naman hindi makakakita dyan kahit nasa malayo? Kitang-kita kasi yan taba. Sinumpa nga pala dyan ni Shane yung camera. Sabi ko, dire-diretso na tayo. Dito na tayo dumaan. Sabi nga pala sa akin dyan ni Shane, mag-post ako at ayun, sinunod ko dahil masunuri naman ako. At yun na nga, paakit na kami dyan ni Shane. Sabi ko nga dyan kay Shane, bilisan na namin. At alam ko na magutom na yun si Taba. Kaya dali-dali na rin kaming umakyat para makita na namin si Taba at para mailatid sa bahay para makakain na siya. Alam ko kasi nagutumin si Taba. Nagbabawa naman ng kanin at ulam si Taba, pero madali talaga siyang magutom. So ayun, balik na tayo guys. Andito na kami sa room ni Taba at ayun siya. Tuwa-tuwa nga siya kasi makakauwi na siya. Mahirap talaga sa school na to kasi hanggat wala pa yung magsusundo sa'yo, hindi ka pa palalabasin. Binuksan na nga ng advisor ni Taba yung pintuan kasi alam niya na nandito na yung magsusundo kay Taba. Tapos may sinabi sa akin yung teacher niya. Sabihin ko daw kay ate. Ginagalitan pa nga niya dyan yung estudyante niya kasi lumabas na wala pa yung magsusundo dun sa bata. So ayun, balik tayo kay Taba. Naiinis na nga pala ako dyan at ang bagal-bagal yung kumilos. Sa sobra ba naman yung Taba, sinong hindi mahihirapan dyan. Pero tinatawanan niya naman ako dyan, nangiinis pa talaga. At yun na nga, pagkalabas-labas ni Taba, biglang hi siya sa vlog namin. Alam niya nung nagbibideo kami. Kinuha ko na nga pala dyan yung lagay ng pagkain ni Taba at tinanong ko na rin siya kung may laman pa ba yung pagkain. Sinabi niya sa akin na wala na daw. Makikita niyo nga na ginawang laro ni Aba yung hagdan. Alam niyo na kung kanino nagmana. Hinahawakan ko pa nga pala siya dyan at baka siya masusog. Pero sanay-sanay na yun si Taba. Araw-araw ba naman siyang bumababa pag uutusan siya ni ate? Pero inuutusan lang naman si Taba pag bibili ng yelo. Pero sa gawaing bahay, hindi naman inaasa dyan ni ate kasi nga nandito naman kami. Bihira nga lang din niya ni ate utusan kasi puro yung reklamo. Sasabihin niya napapagod siya. Kahit sino naman siguro mapapagod, bagay ganyan yung katawan, di ba? Madali lang talaga yung mapagod si Taba. Dahil sa katawan niya. Nakakailang sabi na rin dyan si ate na mag-diet-diet naman daw. Kasi daw may mga bata daw na kahit ang pabata pa ay nahahigad na. Pero hindi nga talaga kaya ni Taba na mag-diet kasi madali siyang magutom. At ayaw din naman ni Kuya pag-dietin si Taba. Kasi nga daw, mas gusto daw niyang malusog si Taba. Mas maganda nga daw tingnan kung mataba yung bata, makikita ng mga tao na malusog at hindi mukhang napapabayaan. Makikita niyo naman kay Taba na hindi talaga siya napabayaan ng magulang. Kung napabayaan man, ayun ay sa kusina. Nagpalit na nga pala kami dyan ni Shane. Ako naman ang tiga dito at siya naman yung maglalakad. Di nga daw niya dyan maabutan si Taba at ang bilis-bilis daw maglakad. Na-excite na siguro si Taba kumain. Kasi hindi nga po pala nakakaalam, ang paaralan po ni Taba ay Jose Rizal Elementary School. Ang ganda nga po pala ng paaralan nila kasi lahat ng room naka-aircon. Buti nga ganito na ang nandot na ni Taba kasi nung elementary kami, iilan lang ang electric pan na ginagamit namin sa school. Minsan agawan pa kasi sa sobrang init ba naman. Bago pa kami makakapag-provide ng bagong electric pan, ay pag-aambagan pa namin yung magkakaklase. Balik na nga tayo sa aming ginagawa. Kinuha na nga pala dyan sa akin ni Shane yung lagay ng pagkain ni Taba at siya na daw ang magdadala. Tinatanong niya sa akin kung nasa na daw ba si Taba. Sabi ko kay Shane, andyan lang yon. At ayun, makikita mo si Taba, bumibili na pala ng pagkain. Sinasabihan na pala yan ni ate na bawal siyang bumili ng mga ganyang pagkain. Kaya lang makulit talaga si Taba kung ano yung gusto niya, yun ang susundin niya. Pinagbabawalan siya ni ate bumili ng mga ganyan kasi sa mga nababasa ni ate sa news na ang daming nakakasakit na bata dahil sa mga pagkain ganyan. Pinasasabihan na rin siya ni Shane pero ang makulit talaga si Taba ayaw niya talagang magpasabi. At yun nga, binigyan na ni mami yung pagkain ni Taba tapos diretso na si Taba para umuwi na. Siya nga pala, malapit lang yung school ni Taba sa bahay kaya madali lang namin siya nasundo. May narinig nga pala sila dyan dalawa ni Shane at TikTok dance kaya napasayaw silang dalawa. At yun na nga, malapit na kami. Sa unang pagpasok namin, ang makikita nyo ay ang tindahan ni Ate Beth. Sinama ko na sa video para makita nyo kung paano papasok sa amin. At yun na nga, una yung makikita, yung parkingan ng mga motor. Diyan kasi talaga nilalagay yung mga motor ng mga nakatira dito. May mga bayad nga po pala ang pag-parking ng mga motor doon. Kasi dito nga po pala sa Manila, wala po ditong libre. Lahat po may bayad. At yun na nga, umakyat na kami. Dali-dali na rin kami dyan at napapagod na kami. Malapit na rin kami dyan. At makikita nyo nga yung lalaking nag-ML mula kanina ay naandyan pa rin. Pagkakyat-akyat ko nga pala, unang lumapit sa akin si Tutoy. Kasi bawat dating ko nga, laging bumubungad sa akin si Tutoy para ikis lang ako.